Hello mga ga, ito na po yung request ninyo na pandan chiffon na luto lang po sa kaldero. At sa nag-request nito ay pasensya na po, now lang po talaga tayo nakapag-video nito. So dito sa ating cake batter mixture ay meron po tayong 4 na piraso ng large na egg yolk. At lagyan lang po natin ito ng half cup ng white sugar and then haluin lang muna natin. At maglagay po tayo dito ng half cup ng ECC chiffon oil. Napakaganda gamitin na mantika na ito mga ga para po sa ating mga chiffon. Mas lalong lumambot yung ating chiffon dito. At dito maglagay po tayo ng half cup ng evaporated milk. Pero yung evap ko ay kaunti na lang, kaya hinaluan ko na lang po yan ng kaunting tubig. At sa ating flavor, maglagay lang ako ng 1 and 1/2 tablespoon ng pandan flavor powder. At haluin lang po natin yan ng mabuti hanggang sa matunaw na din yung ating mga dry ingredients. Mga ga, naglagay po tayo dito ng half teaspoon ng iodized salt ha, hindi lang po naon yung ating camera. At ilagay na po natin dito yung 1 and 1/2 cups po natin na cake flour. 1/2 measurement cup yung gamit ko, kaya naglagay po ako dito ng 3. At maglagay po tayo dito ng 1 and 1/2 teaspoon ng baking powder. At haluin hanggang sa mag-well combine, hanggang sa kuminis din po yung ating mixture. At pwede nating salain yung ating mixture at ganito lang po kalapot. Pagkatapos ay isit aside lang po natin yan. So dito naman po tayo sa ating mirang or sa ating egg whites. Dito meron po tayong 4 na piraso ng egg whites. Mula po ito sa large na itlog. At lagyan po natin ito ng half teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar, pwedeng gumamit dito ng white vinegar. At pag ganito na yung consistency ng ating egg whites, ay gradually or utay-utay na po nating ilagay yung half cup ng white sugar. Para maganda yung alsa ng ating mirang, ay kailangan po yung ating egg whites ay hindi po yan mahaluan ng kahit maliit or konti lang po na egg yolk. At dapat din yung bowl at yung attachment ng ating hand mixer at yung bowl na pinaglalagyan natin ng ating egg whites ay ito'y dry po, hindi po basa. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal, ay transfer na po natin sa pinaka high speed yung ating hand mixer at batihin lang po natin ito hanggang sa ito'y maging medium speed na yung hindi lang po siya masyadong matibay. Yung ganito lang po yung consistency ng ating egg whites. At transfer na po natin dito sa ating cake butter, pero hatiin lang muna natin yung ating mirang. And then cut and fold ng padandan until well combined. Marami na po tayo ditong video mga ga, pero hindi talaga ako magsasawa na ulit-ulitin sa inyo kasi po ay meron po talaga nag-request na yung hindi po nila nakita yung mga video natin dito. Cut and fold lang po talaga ito mga ga ng padahan-dahan until well combined po yung ating mixture at huwag lang po natin itong ma-overmix. At dito sa ating recipe ay pwede naman nagagawa ka dito ng plain lang na wala lang po yung flavor at pwede ding lagyan mo ito ng flavor OB. At yung ating gagamitin na hulmahan ay may sizes po ito na 8 by 3.5 inches. At hindi po natin ito binanyahan o hindi po tayo dito nag-grace ng kahit ano ha. At hindi na rin ako dito naglagay ng parchment paper kasi ay natamad na akong maglagay. At sa puntong ito mga ga ay mainit na po yung aking kaserola. Ito po yung aking gagamitin na paglulutuan. Ito po yung aking steamer na ginagamit. Pero ngayon ay wala po itong tubig. Bali naglagay lang po ako dito ng patungan. At yung apoy ko dito mga ga ay ano ba to? Paano ko ba ito ma-explain? Bali pag nag-in po tayo ng kanin ay medyo malakas-lakas lang po ito ng kaunti. Okay. Bali kailangan lang po talaga ng ating init ng ating kalan dito ay hindi po talaga malakas. Kasi po pag malakas yung apoy natin dito ay mapatay po yung ating chiffon or mag-deflate. At niluto ko lang po ito sa loob ng 40 minutes sa apoy ng aking kalan na hindi masyadong mahina at hindi din malakas. Kung baga yung apoy natin dito yung medium fire o yung katamtaman ay pahina-hinaan lang natin ng kaunti. Yun po yung apoy ko dito. At kailangan po ay huwag po natin itong buksan pag hindi pa natin natapos yung time na naset po natin. At dito pinatay ko na agad yung apoy ng aking kalan at hinayaan ko lang muna dito yan mga ga. Bali, dito ko na lang po siya palamigin kasi marami pa po akong ginagawa. At ayan, binalikan po natin ito'y malamig na ay kuhanin na po natin dito sa kanyang molder. O di ba mga ga, basta may hand mixer lang po tayo at kahit wala po tayong mga oven ay pwede na tayong makagawa ng masarap at malambot na cake. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. At ako'y mag-abang sa inyong mga komento. Ingat!